Hello, good morning sa lahat. Today, muli magsishare po tayo ng Word of God. Alam niyo po, hindi lahat may lakas ng loob, may kakayahan, at hindi lahat may oportunidad mag-share ng Word of God. And hindi lahat nakakaintindi at hindi lahat din po ay handang tumanggap ng Word of God. But since ito ang utos ng Panginoon, kaya po ako ay nagsishare sa inyo. Hindi dahil banal-banalan ako, hindi dahil napakabuti ko, hindi dahil napakagaling ko, hindi dahil nagmamagaling ako, kundi dahil ito po ang kagustuhan ng Panginoon, ang i-share natin ang kanyang mga salita. So sa lahat po ng mga Kristiyano dyan na hindi pa nagkakalakas ng loob, I hope and pray na sundin nyo natin ang kagustuhan ng Panginoon sapagkat dito tayo nasusubukan kung gaano tayo katatag at kung gaano talaga natin naiintindihan ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ano po? So today, isi-share ko po sa inyo ang isa na namang makabuluhang verse. Karugtong actually ito nung nakaraang nung isang araw, no, kahapon, na about sa Romans. Ano po, ito naman, dito pinapakita kung gaano kagalit o kaayaw ni Lord ang mga kasalanang mortal. Ano po, so, yung mga sinishare ko sa inyo ngayon, ito ay isa sa mga kasalanang mortal na ikinagagalit ng Panginoon na nagkakaroon ng consequences sa ating buhay. Ang hindi natin pagsunod, ito talaga pag matigas ang ulo natin, hinahayaan tayo ni Lord na sige gawin mo yan para maranasan natin yung consequences ng katigasan ng ating mga ulo. Ano po? Today, like I said, we are diving into Romans 1 verses 23 to 24. Alam nyo, itong verses na ito ay sobrang real talk. Real talk po ito, real talk na tayo, ano? Kasi pinapakita dito kung paano napapalitan ng tao ang tunay na Diyos ng mga Diyos-Diyosan at kung anong epekto nito sa ating buhay. Mayroon po talaga yung mga consequences, ano po? Ayon nga po dito sa Romans 1:23 verse 24, instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worshipped idols. O, ayan. Ano-ano ba itong mga idols na to? Ano po? So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. And as a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. Diba? With each other's bodies. Mayroong napupuntuhan tayo. Sabi po ito sa banal na salita ng Diyos, hindi galing sa akin. Diba? So grabe, diba? Sabi dito, alam na ng tao kung sino ang tunay na Diyos, pero pinalitan nila siya ng idols. Noon, literal na revolto ang idols, pero ngayon, mas subtle. Ang pera, power, relationship, career, or even ourselves, pwede na rin maging idols kapag mas inuuna natin sila kaysa kay God, kaysa kay Lord. At ito ang masakit. Excuse me po. Dahil paulit-ulit nilang tinanggihan si God, hinayaan na lang sila ni Lord sa gusto nila. Ayon, hinahayaan na lang, hinayaan. God abandoned them, sabi ng verse. Hindi ibig sabihin na hindi na siya nagmamahal kasi mapagmahal ang Panginoon eh. Ang ibig sabihin, ang judgment ni God ay hindi parusa agad, kundi yung pagpapabaya. Hinahayaan kanyang sundin ang gusto mo kahit yun mismo ang sisira sa'yo. Nakakatakot kasi minsan akala natin freedom ito. Freedom. Pero bondage pala. Yung paggawa natin ng mga bagay na ayaw ni Lord pero paulit-ulit natin ginagawa. That is a bondage. Mga kaibigan, ito ang lessons. Number 1, idolatry always leads to
immorality. Ayan, immorality. Kapag si God tinanggal natin sa center ng buhay natin, sigurado guguho lahat. Ramdam nyo ba? Pangalawa, God's judgment can look like freedom, pero freedom na wala sa Diyos. Self-destruction ang nangyayari. Malaya ka eh. Ayaw mo kay Lord. So, yan ang nangyayari. Self-destruction. Pangatlo, check your heart. Ano ba talaga ang idol mo? Ha? Ano ang idol mo sa ngayon? Pera ba ito? Tao? Ambition? O sarili mo? Ano sa palagay nyo? Pang-apat, we are created to glorify God. Yung katawan natin, yung buhay natin, hindi para sa kasalanan, kundi para kay Lord. Para kay Lord. Real talk na real talk, ano po? Kung nararamdaman mo na minsan may idols din sa puso mo, sama-sama tayong manalangin. Lord Jesus, inaamin ko na minsan inuuna ko ang ibang bagay kaysa sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga idolatry at maling desires. Punuin mo po ako ng iyong presensya at gabayan mo ako para mabuhay para sa iyo. Ikaw lang ang tunay na Diyos sa buhay ko. Amen. Tandaan po natin that only God can truly satisfy. Anything we put above Him will eventually break us. Pero si Jesus, si Lord, si God, siya lang ang makakapagpuno at makakapagligtas sa atin. Okay po, thank you so much for watching. At kung na-bless kayo sa video na ito, paki-share naman po para maraming makapanood, makaunawa. Okay po. Maraming salamat ulit. God bless you, and I pray that God will enter your heart and i-bless kayo. Magkaroon kayo ng kapayapaan, katahimikan, at pagkakasundo-sundo sa inyong tahanan. So wag tayong patatalo kay Satan. Let God enter your family, your life, and your body, your mind, and your soul, no? Let God enter your life. Thank you so much. God bless you all.